Our first guest today has captured the masses with his snappy and relatable humor, and his current order of business, bringing Filipino humor to the global stage. His comedy special, Tamang Panahon, is now streaming on Netflix. Veteran stand-up comedian Alex Calleja joins us in the Hangout. Beautiful day, Alex. Welcome to the show. Welcome to BNC. Hi, beautiful day at hello sa lahat ng mga nanonood na ngayon sa beautiful day. Oh Hi, my Ann. gosh. Finally, nandito ka na. Oo. It's really happening. So it's a different morning show setup for you today. Tama. Kasi di ba Monday to Thursday, radyo ka ngayon naman. Tama. Friday, dito ka naman sa beautiful Oh, day. at medyo surreal kasi dati contestant ako ng radio. Oh, Professional radio contestant ako. May way back 2014, 2013, 20... Nag-start ako ng adet. Going back pa as in 2007. Pag nagda-drive ako going to the office, may naka-template ako na mga sagot sa radio para manalo ng movie. oo, movie tickets, Trip, t-shirt. trip to Hong Kong. May trip to Hong Kong? Nanalo ko ng Nanalo trip ka to ng trip Hong to Hong Kong. Kong. Wow, talaga? Professional contestant ako ng radio kasi yung office ko ng Accenture, sa likuran ko, yun yung Wave, Jam. Oo, yeah. Saka, apat na stasyon yun eh. Oo. So, naka-template na. Alam ko na mga 7:30 magpapakontest na kayo. Tapos, ay ko na palalunan dyan. Hustler ng radyo. Hustler talaga, bro. Hustler. Ang tawag sa professional contestant, iba-iba lang yung boses ko kunyari. Hello. Para ako si ano, iba-iba yung pangalan ko. May mga IDs lang ako na... Oh my God, may iba-iba ka rin IDs? Oo, ako yung unang korap. Kaya old school na yung pa-iba-iba ng ID eh. Diyos ko, wag natin ipakita dito. Baka biglang habulin ka Oo, ng habulin ka LTO bigla or eh. ano. Oo, tama. Oh my But, gosh. but Alex, congratulations ha. Kasi you recently won yung Asian Pillar of Humor Yes, and Cultural oo. Impact and Comedy Award earlier this month. Congratulations Salamat. to you. Hindi ko alam kung legit yun, pero tinanggap ko na lang. Award is an award. Pero hindi, maraming salamat sa Asian Pillars dun sa Okada ginawa. So may mga kasabay naman ako. Tapos nakita ko yung mga personality mo. Kung legit naman sila. So legit na rin yun. So thank you. So, yun yung Baka basis naman. mo. Oo, yung basis kung may- niya, kailangan tignan muna niya yung mga kasama niya. Oo. O, mukhang legit ba? O, mukha yung naman. trophy dito. Sa akin, hindi ako Oo. pinag-perform. Yun ang ano doon, legit doon. Kasi minsan pag ina-awardan ka, pinag-perform ko doon sa actual awardee. Did you want Ibig to sabihin, perform? Hindi naman. Pero ibig sabihin, legit to, hindi ako pinag-perform eh. Kasi Yan pag pala yung ina-awardan ka, basehan. para papadami ng ano, ng program. Oo. Oo, O may tama. award ka, pero mag-perform ka. Sabi ko, Medyo Pero to, shady. yes, oo, legit pero talaga at least, to. So, ano. yun. Buti Saka hindi- binigay kagad yung trophy eh, hindi pangako eh. Buti na lang di natin siya pinag-perform today. Oo, true. Actually, ito buong performance na to eh, technically. Oh. oh, Yeah, diba? yeah. Pero, no, yung na-mention mo kanina, so, radyo, you're on radio, you're on TV right now, may Netflix special ka. Does yung style mo change? Kasi, sinasabi nga nila, the medium is the message, diba? Na minsan umiiba yung sinasabi natin base sa, if you're on air, either on the radio, kung airwaves lang, or if you're on TV. Siguro ano, swerte lang ako dahil yung style ko is applicable sa lahat ng medium. Ang nagbabago lang sa akin yung content, pero my delivery is the same. Nagdadagdag ako ng konting English pag dito ngayon sa Beautiful Day, medyo I will be Taglish. Okay. Pero pag sa iba namang ano, sa Bombo Radio, yan, Tagalog naman, parang ganun. Pero yung style ko is basically ano more on mainstream, yung yun. So hindi ako nagbabago kahit ano. But you have been a stand-up comedian for the longest time. Just kasi sa Wave pa lang, diba? Oh. Yeah. Nag-guest kayo and then kasama mo pa nun sila. May mga kasama Oh, kang may iba, mga- marami, the dating may group, mga diba? grupo, oh. And everyone. So, yung mga nakakatawa ba before, how has comedy evolved? No, yung nakakatawa before, what makes the Filipino audience laugh before, is it the same thing that what makes the people laugh now? Pareho lang ba? Or May comedy na ano na may mga topics na ano yan, forever yan. Relationship, father and son, father and daughter, father and wife, tapos yung mga problema natin sa traffic, forever yan. Yeah, Hindi Yes. yan nagbabago. Oh. Ang mga yan ang mga pinapatulan ko, mga relationship, mga kaibahan ng mayamat, mahirap, mga ganon. Forever yan. Pero may mga topics na alam mong ano lang, mabilis lang, katulad ito nangyari sa flood control. Pag nagawa ka ng joke dyan, alam mo pag natapos yan, tapos na rin yung joke mo, parang ganyan. Kagabi lang, nag-post ako na nag-viral din. Sabi ko,
sabi na wala muna maghihiwalay para hindi mapatungan niyang flood control. Tigas na ulo niyo, Julia and Gerard. Kasi naghiwalay sila. Tama, yeah. We were just talking about it a while ago. Ganun joke may isip mo yan. Tapos yung baha naman, di ba? Dati mataas ang baha. Ngayon, tumataas na ang baha. Dati, under the table lang ang baha. So mga ganong joke, ano lang yan? Pang ngayon lang yan. Pero ang talaga nakikita ko mga jokes na matagal, yung mga relationship, mga ganun yan. Mas sensitive ba yung crowd ngayon? Kasi sinasabi nila na at least online na mas cancelable ngayon yung humor, yung comedy. And ang bilang writer din kasi ako ng mga TV shows. I know yung pwedeng lumusot at hindi. Nasa pagsusulat yan. Pero ngayon, ang hirap magsulat kasi very sensitive in terms of politics. Pero pag may isang topic na lahat walang political color. For example, tumba, nagsama-sama lahat ng political color dito. Galit lang tayo. So, ang mga problema dati kasi nung si Duterte ang presidente, pwede ka magmura-mura kasi Duterte is nagmumura. Nung nagbago naman si Erap naman, yung English niya, yung IQ niya, pati siya, binibiro niya yung sarili niya. So, pwede yun. Pwede mong biruin. Ngayon naman, pinapakiramdaman mo si BBM kung ano yung, kailangan pakiramdaman kung hanggang saan yung humor ng current. Pero, mas mahirap mag-joke ngayon in terms of canceled culture. Oo nga di ba? Kasi parang you have to be very careful of what you joke about, di ba? Mga gender, religion. Yeah. Yan, mahirap yan. Hindi katulad dati na kahit anong klaseng comedy. In fact, yung mga old comedy movies, di ba, pag napapanood ngayon ng younger generation, nasashock sila Kasi parang, wow, you actually joke about that thing? Ang bilis nga lang ng transition. Nakita ko rin sa personal experience ko. 2018, nasa boys night out ako. You can still do sexy jokes. Oo nga, yeah. Nag-2019 lang, naramdaman ko na, na-feel ko sabi ko, ay, paano na to? Pa-delikado na to. So, titigil ko na yan. Di ba dahil nag-asawa na kasi yung mga kasama? Hindi naman, parang, may kita mo Okay. Minsan nga, yung nakaraan mong ginawa, binabalik pa ngayon Oo. Ayun ang pinakamahirap sa social media. Ang pahirap pa sa social media, for example, nasa bar ako, siyempre tayo, nag-live to yung nasa momentum tayo ng joke. Everyone is accepting the joke. Nagtatawanan Yun naman engage mo Pag video yun, in-upload sa social media, patay ka na kasi yung makaka-interpret nun, depende sa mood niya. Right. So, kasi kapag nasa live stand-up ka, parang mas accepting sila ang tawa is the permission Pag tumawa yung audience mo, ibig sabihin, they're permitting you to say anything sa live. Yeah. Once na may record yan, in-upload sa social media, wala ka ng control doon. Magbibigay na ng mga yan. Kung sino pa hindi nagbayad, bahay ng mga, mga critic dyan mga nag-aabang-abang sa social media, tapos maaarte pa. So, yun. So ngayon, you also do stand-up comedy during weddings? Is that correct? Weddings, corporate shows. Okay. Nasa abroad din ako sa iba't of course sa mga Pinoy community sa iba't ibang parte ng mundo. So, yun. Kaya ang ginagawa ko, I choose may jokes para pasok sa lahat. Right. Kasi weddings, I would think medyo ibang klaseng setting. Kasi, ang mga condition sa wedding, meron kang kids. Meron kang matatandang bisita because of the principal sponsor. Yung mga nakaharang sa yan. Minsan may VIP pa yan. Uy, andito si si Senator. At saka the mood of the wedding itself, di ba? Siyempre, solemn, di ba? Hindi, pag kinuha ko, after di ba, ang first part naman ng wedding, ang yung tradition first dance. Yes. Pagdating sa second, they want the people to stay. So, ang kinukuha ko as a stand-up. Minsan kinukuha kong host all throughout. Minsan naman, stand-up lang. Okay. Mas gusto ko yan kasi mabilis lang. So you filter your jokes according to the audience? Minsan, pag nag-meeting kami ng couple, in general, minimit ko yung mga kahit na corporate shows, minimit ko ano bang mga do's and don'ts nyo. Kasi you'll be surprised, hindi lang obvious do's and don'ts ang minsan nga, sinabihan ako na, Alex, wag ka lang mag-joke about mahabang buhok ka. Sabi ko, bakit? Although malabo naman yun. Kasi namatay yung anak ng owner, mahaba yung buhok nun. Minsan, gumaganon. Mga ganun weird. Kaya kailangan mo tanungin Kasi yung mga do's and don'ts, mga obvious yan. Oy, Alex, wala sanang bastos. Walang okay yan. Pero minsan may weird Di ba sa mga events, minsan akala mo hindi sila competitive brands. Yung pala, pag nasabi mo, uy,
ano yan, Magkalaban subcamp, pala. ano yan, parang sub-product nung kalaban namin yan. So, kailangan mo talagang tanungin. Yeah. Okay. Sa mga corporate, of course. Ano yung weirdest event mo? May lamay ba na nag-stand Meron. up? I perform What? sa So, paano Lamay. yan? Kasi Paano gusto niya yung comedy. Stand-up. So, hindi Pag ka pwede ang mag-joke sarap, ang sarap about ng feeling death. nun. Napasunod na ako sa In Memoriam. Pagkatapos ng In Memoriam, Alex Caldia, to lift up the energy. Sabi ko, masara ulo to. Oo. Pagkatapos natin mag-iyakan, biglang tawa. Oo, yun yung pinakamahirap. Pero siyempre, Yan yung pinaka-challenging talaga Oh, na situation. wow. ang mga challenging, alimbawa ako ito yung stage. May fountain. Oo. Okay. Tapos andun yung audience, Oo. challenging yan. Open air. Oo. Oo. Tapos may nanonood sa paligid. Fiesta. Pero gusto ko yan kasi challenging yan. Kasi fiesta, makikita mo, may kumakain ng mga bola-bola doon. May nagsasaksaan sa gilid. So, patawa ka pala ng patawa. Ang daming challenging pero ang sarap nun kasi pag baba mo, tapos nagtawanan. Ang open air kasi, wala kang feedback. Oo. Kasi, unlike dito, marinig mo yung tawa, rinig mo kagad. Kasi ang rhythm namin yung laughter Yes. Yes, Baga sa gitara, yes. ng gitara namin, yung kanta namin, yun Yeah. yung lyrics, di ba? Pag open air yan, magsasabi na lang kami later on, nagtatawanan ba? Oo, nagtatawanan doon. Kasi hindi bumabalik sa amin. Yun ang mahihirap. Yung timing. Kasi mahalaga yung timing. So how do you keep your material fresh? Pag sinusulat mo yung materials mo, what goes on in the writing process? Ang ginagawa ko, siguro dahil sa professional na ako, ang usual talagang process, i-open mic. Meaning, may mga bars kami na hindi namin masyado ina-announce. Okay. Practicean lang yun. Gusto namin wala masyadong tao, 5 lang, para talagang tinetest namin. Yun ang usual. Pero ako minsan, sa actual show ko na ginagawa, kung ano maisip ko, ad-lib. Pagka-crowd work ako, minsan nag-work, ginagawa ko na siyang material. Okay. So, ang maganda sa live, kaya dapat manood kayo sa live kasi maraming jokes na naiisip ko lang doon sa araw na yun. Okay. Hindi ko na ulitin kasi bagay lang siya doon sa crowd. gabi na yun. Crowd, Oo. yeah. So, may mga ganun, may mga based maiisip on ako your bigla. observation. Yeah. Although meron akong nakahandang jokes, pero may mga sinisingit-singit din. Okay. So, yung off-stage Alex Calleja, is it still a comedian? Oo, di ako mahirap nung ganun. Nakakasira na ulo yun. Yung pagbaba. Tatahimik ka because of iisip-isip ka ng mga jokes. Oo. Of course, napapagod din. Pero ang default ko, gusto ko talaga magkwento. Ano talaga ako, life of the party. Okay. So, mahirap magbago na masyado ng mga... May iba. Pero nakaka-weird din yun eh. Parang ganun. Paano ka ba nag-start being a comedian? Sa kahirapan, mahirap muna ako. Tapos, hindi. Siguro dahil sa it was a joke pero sa naging paglaki ko sa buhay, kung mayaman ako, hindi ako maging stand-up. Kung anak ako ng mga, okay. di ba, ng mga, kung nepo baby ako, hindi ako maging stand-up kasi mayaman ko na eh. Okay. Sa mga experience ko sa buhay, nakukuha ko yung mga malungkot dati, nakakatawa na ngayon, kinukwento ko lang, pero malungkot dati yun. Oo, okay. so yun ang mga nangyari, kaya naging comedian ako. Pinanlaban ko sa gutom. Alright. Halimbawa, para masama ako ng barkada ko, ang taya ko lang is kwento. Sila yung gastos. So ako yung ginamit ko yun. Yung pagsasalita ng comedy. Kaya naman naisip na kaya mo itong gawing profession talaga? Nasa IT programmer ako sa Accenture for 7 years. Tapos maganda yung swelduan. Pinagbigyan ko lang yung magulang ko na makagraduate ng ComSci. Tapos pinagbigyan ko yung asawa ko na meron kaming stable job. Pero at the side, nag-stand up ako. Every time na nagpapatawa ako, parang may something siya. Kaya nga, sabi ko parang kumikita, binabayaran ako ng certain amount. Tapos nung nakita ko na yung kinikita ko is almost equal na doon sa kinikita ko sa regular job ko. Sabi ko, pwede na to. Tapos doon ako nag-resign. Hindi kagad ako umano na parang wala man lang ako assurance. Oo. Pinagsabay ko muna. Binawasan ko yung tulog. Binawasan ko yung asikaso sa pamilya. Nag-focus muna ako sa comedy saka sa trabaho. Nung nakita kong okay na to, binitawan ko na. Actually, na-notice ko nga yan kasi I've been watching a few showcases na live. And then, normally, karamihan sa mga comedian doon, may day job talaga. Yeah. And normally, siguro, kailangan talaga pag-isipan kung ifo-full-time talaga nila. Dapat. Because, syempre, risky din yung comedy, risky din yung Yeah. performing or any arts in particular. Especially noon kasi wala pang
audience dati. Ang audience dati is nanonood sila sa mga gay comedians. Yan ang sikat nun eh. So, talagang trinabaho namin nung mga early 2009, 2008. Si Tim Tayag pa yung Yeah, Tim naka-discover. Tayag. Yeah, Si Tim yeah, Tayag yeah. ang naka-discover sa akin yan. And then, si Tim Tayag, mayaman kasi yun eh. Kaya kaya medyo hobby niya lang to eh. Hindi katulad ko, talagang ito yung ano ko. So, nung na-discover niya ako, wala pa masyadong taong nanonood. Tatatlo lang. Nag-meeting pa. Nakastolo pa. Oo. Meron namang nakita ko, grupo, paparating 30, papasok. Sabi ko, oh my God, 30. Yung pala, lalagpasan kami, manonood ng band sa taas. Tingnan mo, you are naturally funny. But I feel like hindi mo naman intention to make us laugh. But what you're saying, it does make us Hindi, laugh. intention niya yun. Ano Pero, ka ba? I asked this question kay Ari Neiman when he guested last week on the show na napag-aaralan ba yung being funny? Can that be learned? Nung nag-workshop ako, nagpapa-workshop ako, Okay. ang sinasabi ko na pag-aaralan. Pero deep inside, hindi talaga. Gusto ko lang kumita. Part ng ano ko na, hindi, pag-aaralan yan. Pero meron, it's either you have it or you don't. Pero dahil ka nagpapa-workshop ako, kailangan ko ng pera ng pandemic. I apologize sa lahat ng mga naging estudyante ko. Wala talagang pag-asa pag wala kayo. Pero kailangan ko kumita ng 2,000 per person eh. Pero kasi, di ba, meron talagang mga celebrities na sinasabi, ang hirap maging funny. It's easier pa to be dramatic, pero to be naturally funny, ang hirap. It's meron ka talagang timing. Okay. Sige, merong siguro pwede mo aralin, pero advantage lagi yung innate. Meaning, Okay, yeah, meron ka talaga. yeah. Kasi bakit? Sa isang pagkakataon na isang taong aral, siyempre, denumero ka, pag na-try ka sa mga adlib-adlib, lamang pa rin yung may talagang sense of humor. Kasi sisipa yung, Yeah. parang doktor yan. Di ba? Pag talagang bobo kang doktor, prayers na lang ang bibigay sa'yo ng doktor. Kasi pag magaling kang doktor, makakaisip ka ng, mukhang parang pwede kong putunin ito ugat na to. Kasi matalino ka eh. Pag yan, bobo kang doktor, pag nakita mong, ayoko ito galawin, hindi ko ito mag-aralan. Sara na lang natin. Prayers Hayaan na natin, lang hindi yan. naman Prayers makikita na lang pag yan. sinara na. Naniniwala ako doon pero yun talaga ang real talk yun eh. Real talk talaga yun. It's true though. Okay. Alam mo, na-mention mo kanina yung, na-mention natin kanina yung cancel culture, especially sa political, yung mga political concerns, diba? Dito sa Pilipinas, nakita natin si Bitoy actually impersonating si Sara Diskaya. No, it's Sara Diskaya impersonating Bitoy. Obviously. Dapat ako magre-reklamo. Ako kay Bitoy, magre-reklamo ako doon. Sabi tayo, mukha pa ni Bitoy yung ginaya mo. Diba? Oo. Tapos nakita natin sa United States, 'di ba, si Jimmy Kimmel, Yeah. na-cancel yung buong show niya after making a joke about yung reaction ni President Trump. Nasashock ako sa nangyari sa US kasi ang idol natin sa US base sa openness and freedom of expression, di ba? yeah. Pwede kang magbiro diyan ng actual hindi code, dalawang produkto sa commercial, pwede mong sabihin, gumagawa ka ng commercial ng isang soft drinks, sasabihin mo mas magaling ka sa isang soft drinks, pangalan. Yeah. Pagdating sa joke, pwede mong tirahin si Trump. As in impersonation, Trump, wala man lang Denny Trump, Donald Trump ang pangalan. Tapos ngayon medyo nasashock ako sa nangyayari because of yung kina-cancel ng mga shows. Parang unti-unting nagkakaroon sila ng kasi believe tayo sa kanila dahil you can say anything eh. Yes. Pero of course, yung mga stand-up comedian nila can still say anything. Pero nakakatakot lang yung nangyayari na to dahil dalawang institution to. Hindi na naman si Jimmy Kimmel ang una eh. Oo, tama. Ang sumunod, ang una si Gobert. Si Gobert, diba? Yes. Inawardan tuloy ng sa Emmys. Standing ovation siya tuloy. So ganun yung kung napapansin nyo, medyo may mga nasasabi ako sa mga topics natin. As a comedian, I read a lot. Yeah. Hindi ko nire-read extensively. I just read and then makakuha lang ako ng konting Pang-headline. para lang Oo. anytime I can use it as an ad-lib. Yeah. Kasi pag may sumigaw diyan ng audience na nasasabi mo kay Jim, may ma-answer ka and ganun ang comedy. You have to have inputs para kahit paano makapag-usap tayo ng maayos. Have you ever gotten in trouble for a joke that you made? Sobra kasi akong natutunan ko sa corporate is na-apply ko dito sa showbiz in terms of in writing I go with the statistic, meaning
mas relatable ang gusto ko. Okay. And then I make sure na funny siya. Ano ibig sabihin niya? Halimbawa, tayo nag-uusap ngayon, nakikinig. Ang topic ko, comic book. Siguradong may mawawala akong audience kasi hindi naman sila nag-comic book. Halimbawa, 10 na kayo nanood sa akin, namili ako ng comic book, 4 lang nagbabasa, tanggal na yung 6. Sa 4 na yon, ang pinili ko pang comic book, halimbawa, Green Lantern. Sa 4 na yun, 2 lang yung Green Lantern. So sa 10 2 na lang yung patatawanin ko. So, para hindi ako magka-problema, doon ako sa mga relatable and medyo safe. In terms of I can be I can choose the dark political and whatever. Yeah, It's so easy. Kasi nagsusulat ako sa Showtime, nagsusulat ako sa Going Bulilit, and it's pero sinusulat ko ng maayos. Natutunan ko yan sa television. Para hindi ka ma-MTRCB. Dapat ang sulat mo, kahit borderline yan. Pag nag-isip sila ang mag-iisip muna ng, ba't natin naisip to? Wala naman sinasabi sa joke. So, ibig sabihin, masamang mo. Lagi ako may atras. Okay. Yeah. Para maliwanag na For example, may isa akong superhero na sinulat. Bulero. Bull siya, tapos bolero. Thank you for the explanation, ha? Hindi. Kaya kailangan namin ng explanation. Sa morning show. Isang bull Oo. na bolero. Pag Oo. diniktong mo, sumasama na nasa isip nyo. Tama. Buti nga, hindi ko pa sinama yung anak niya. Si Bulbulilit. Kasi anak niya yun, si Bulilit. So yun. So, hindi ako na MTRCB nun. Kasi pag na MTRCB ka, tinanong ko yung kausap ko, bakit ano po bang nasa isip nyo? So, safe ka. It's Safe your ka. fault. Ka na. Oo, Safe ka Masama dyan. nasa isip mo. Katulad kaya nasabi ko to sa live. Hindi nila maisip ngayon. Una, tulog pa sila. Sana tulog pa sila. Hindi. Baka Iiwalay paggising- niyo yun. Oo. Iiwalay niyo yun. Oo. So, my goodness. di natin niya i-clip, ha? Okay. No, pero yung approach mo ba, sa palagay mo ba? Chicago Bulls. Oh, true. Bolero. Exactly. Tama. Di ba? Ay, may anak siya. Oo. Bulilit. Di ba nagising tayo lahat? Na-nervous ako ng Kasi konti, ang tanong nun what are you doing? Hindi. Pero never ako. kasi- I perform sa church. Church. Yeah. Oo. Yung altar. Puro pare. And it was okay. Okay. Parang okay. Nag-perform ako sa parang all-girls school na Tapos okay naman siya. In fact, may nareklamo ako the other way around. Ba't hindi Ikaw raw ako ang bastos? nagreklamo? Hindi, nireklamo ako. Di raw ako oo. bastos. Oo. Kinuha ako ng mga doctors, urologists. Oh. Siyempre, ang default ko, hindi bastos. Pagkatapos kinausap ako ng organizer, sabi ng mga doctors, nag-i-expect sila na more bastos. Doon ako nareklamo. Oo. Kasi hindi naman ako... Baliktad, Para mas no? okay yata Imbes na yun. i-censor ka, Remember, they wanted you to be more... laking corporate ako. Okay. Ang nagsimula ako magpatawa sa corporate world kasi nagtatrabaho ako doon. Oh. Yeah. So kinukuha nila ako to host and to do stand-up sa kumpanya ko. So under ako ng HR. So ang practice ko is wala akong sweldo pero pwede akong matanggal pag bumastos ako. Kaya yun ang training grounds ko. Oh, So yeah, ang Kaya default safe ko is ka. Kaya pero safe. Okay. ang ko talaga, ang side ko, parang side personality ko is bastos. Okay. Kasi yun yung mga naging So, we are now showing yung next shows, no? If I'm not mistaken, September 27 upcoming mo bago mag-birthday show Ayun, sa Singapore. Yan. Sa Singapore ko, sa September 27, Sota Concert Hall yan. Pangalawa ko na dyan, sold out yan dati. So, sana magkita-kita tayo dyan sa Singapore, September 27. Ticketmaster.sg. Tapos pagkatapos nyan, meron akong 1 week na birthday show. Kasi doon ko i-record yung pangalawa kong Netflix. Wow. Oh, wow. Second Netflix show. Second. Medyo kailangan. October 3, sa Maybank Theater. Pareho yan, October 3 and 4. Sold out na yung October 4, pero hindi pa sold out yan. Nilagay ko lang para maganda tignan. Bubukas ko ulit yan mga last week para, kunyari, because of the, mga business, business technique yan. Business I-sold out strategy. mo, tapos i-open mo after 2 weeks na, because of insistent public demand, we're adding slots, pero tinago ko lang muna. Tapos nilabas ko ulit dyan.
Kausapin nyo lang ako, email nyo ako, bibigay ko sa inyo yung mga dyan. October 8, Proscenium Theater, Makati, Rockwell. Bagong-bago yan. Nakuha ko ng ex-deal yan, kaya okay yan. October 10, sa Alabang yan. May pera dyan sa Alabang. Ang daming mga... ang dami dyan. Daming pera dyan sa Alabang. Okay. May sariling mundo yung mga yan eh. Parang BF yan, sa BF Resort. BF, iba yun. BF Resort, may sariling bansa yun eh. Paulo, taga-Alabang. Taga-Alabang, may mga taga-South, may mga may waga yung mga yan. Kailangan imbestigahan din natin yan eh. Hindi nagbabaha dyan eh. October 11, Music Museum Green Hills. Yan ang tunay na mayayaman sa Green Hills. Oo naman. Mga San Juan, yan mga old... ito talaga ito. Ito yung mayayaman na hindi nagpapabideo. Tapos sinasabi na may mga kotse sila. Yan mga mayayaman Green Hills. Yan, kaya pinili ko yung mga lugar na yan. Hindi ko lang na-anticipate yung Bulacan. Sa Bulacan pa lang ng may pera. Sayang. Arena na yun eh. Philippine Arena na. Malaki na masyado yun. Baka mamaya, ma-add mo pa doon sa lista. Na-try ko, maghanap ako sa Bulacan. Oh my gosh. Sold out ako lagi sa Bulacan. Sandali, kailan ba birthday mo? October 7. October 7. Advance happy birthday. Napaka-mili, birthday week. Di ba, weird. Di ko akalain gagawin ko yun. Di ba parang, birth week ko ngayon. Di ba Gen X. Wow, teka lang. Okay. Ay, sandali, meron pa pala. Meron pa. Okay. New Zealand. Nandiyan ako sa New Zealand. Wow. October 17 sa Wellington. October 18, Auckland. October 19, Christchurch. Ang konti pala na bumibili. Kaya nababother ako eh. Kaya lang, may puhunan naman ng producer yun. Di bahala kayo. Pero... Tapos, Australia. Marami din yung Filipino community doon sa New Zealand. Pero walang alam sa akin. Di ata kilala ako. Kailangan ko muna gumawa ng scandal para malaman. Tapos, tapos Australia, Sydney. October 24, Melbourne. October 25, sa Sydney. Yan, okay na ako dyan. Okay na yan. Maganda na yung bilihan dyan eh. Okay. Wow. Kasi pangalawang punta ka na dyan sa New Zealand. Unang punta ko lang sa Christchurch. Hindi ko alam kung masyadong religious siguro doon. Church pa. Oo, gets ko yun. Pero if they want more information, syempre, i-follow ka lang nila on your social media accounts, no? Instagram, Facebook, Alex Calleja. Okay, we're already running out of time, but before we let you may go... time ba to? Oo! Akala ko dito live tayo. Di ba beautiful day? Oo. Di ba araw to? Yung tanong natin, di ba? Kaya nga, our show beautiful day. Dapat sila nyo beautiful morning. Para morning lang tayo. Beautiful day. Sorry, I thought it was the whole day. Oh my God. Hindi namin nalinaw sa'yo. I'm sorry, akala mo ba hanggang 11:59 to? Siyempre, beautiful day is the whole day. Sunrise to sunset. Beautiful morning lang para meron tayong morning God. Okay. And in fact, Bilyonaryo Channel to, you can afford naman siguro mag-extend tayo ng time. May pera din ako. Gusto niyo maglaban tayo dito? Bayaran ko to mga 5 minutes. Uso naman ngayon yan. Teka lang, Alex. Okay, so the show is called Beautiful Day. What makes your day beautiful? Waking up at 5 a.m. na ang call time is 6:30 na ang feeling ko 7 talaga. And pinagtsaa ako. Ang sarap naman ng tsaa dito. Pero nagtataka lang ako, bukas na yung tsaa. Binuksan na niya for you. Hindi, mukhang gamit na ibang... Mukhang ni-recycle yung... I encourage recycling na, pero hindi naman siguro ni-recycle yung tsaa. Pwede naman. Kaya pala hindi na umiitim yung tsaa ko. Mga pang-limang gamit na siguro yun. Grabe! Pero it's a beautiful day. It's a beautiful day pa rin. At least it's still beautiful, diba? Sobra. Yeah. Oh my God, napansin ko lang Alex. hanggang tsaa lang in-offer nyo. Walang solid, no? Walang bread. Talagang lumipat na ako nagpunta ako sa waiting area, tsaa. Pagpunta ko doon sa makeup area, tsaa pa rin. Tapos pinatuloy itong bottled water. Puro liquid. Bilyonaryo Channel, ha? Remember, panindigan niyo yan. So, yung studio nyo, may something dito. Like what? Parang may iba to dati. May basement, sa basement tayo eh. Sandali, huwag kang ganyan kasi si Master Hans din, di ba sabi niya may nasisense siyang presence. Hindi, may nasisense ako dito kasi hindi na ako makakalabas dito kasi may pailalim to. Paano? Basta parang hideout. Alam mo yun? Lalo na nung pinoint out mo na walang pagkain. Hindi ka na makakalabas dito. I'm so sorry, Alex. Research ko kasi, who owns Bilyonaryo Channel? Teka lang, Group siya. Alam mo, na tayo ng time.
Sorry. Uso tayo, Alex. Naubos na yung binayaran mo 5 minutes, tapos na. Oo. Ay, no. Pero Alex, maraming salamat. Thank you so Oh much. my Can't wait gosh. for your next Netflix Yes. special. See you in New Zealand and Australia. Isa sa natutunan ko dito, please refrain from touching the lapel in your chest area. Thank you. Napakalaga. Walang no smoking, no emergency in case of emergency. 4 na sign na nakalagay na ganyan. Hindi ko alam kung ano experience nyo. May mga guest ba kayo na, alam nyo, ba't gines nyo ba si Nora Honor dati? Alam nyo, parang Pwede lang. parang Pwede nag-meeting lang. kayo na, guys, ang problema ng show na to, our guests keep touching the lapel. Maraming salamat. I'm gonna have to cut you off, but we'll have you back soon. Maraming salamat. When we return.